law every year, a budget for universal healthcare. And you have to take care of the indirect beneficiaries of the PhilHealth. Paano mo yun nga bigyan ng atensyon yung mga tao na yun? Tinanggalan yung budget, yung 74 billion allocation. So high time that we bring the matter to the Supreme Court for them to adjudicate. Pa-desisyonan nila kung ano yung kanilang adjudication or decision sa mga ibibigay natin na data at mga facts about sa ating petition. So, Congressman Sid, just to confirm, no, some of the points na you're actually raising to the Supreme Court, na una na dyan yung bakit mas mataas ang budget ng DPWH than education, at sinasabi nga natin nga it's mandated by the Constitution na dapat education should have the highest budget. Yes, that's mandatory. Correct. Number two, the blank items doon sa BICAM report. And lastly, yung sa PhilHealth. Sa PhilHealth, yes, kasama yun. Ito lang ba, Kong Sid, or there are also other points? Hindi ko na ma-remember yung iba kasi nagmamadali akong pipirma the other day at saka kahapon na i-file na. But I'm still waiting for the received copy kasi pagkapirma ko, umalis na ako. The lawyers went to the Supreme Court yesterday. Sila nang nag-file. Correct. Oh, thank you very much, Kong Sid. No, I think maraming mga Pilipino, especially yung mga nagulat din sa revelation na to, Kong Sid, na nag-aabang. Ito talagang sa petition na finally na-file na sa Supreme Court. Kung klaruhin ko lang, pagka may na-file na naunang petition, hindi naman necessarily na wala nang ibang pwede mag-file, Kong, di ba? Si Attorney Speaker Alvarez ang magaling sumagot yan. Correct. Since dito din na, yun nga, I think we are really honored to be joined by the former House Speaker himself also, no? And to Congressman Bebot, please tell us, sir, you were once a House Speaker. Itong mga pangyayaring ito, sir, dyan, no, sa Congress, what can you say about this, sir? And especially on this petition ngayon nila Congressman Sid sa Supreme Court. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Ngayon, dadalhin ngayon sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So, subject na sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco, maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon po nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill na hindi dapat dahil dapat yan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Correct. Kasi nga, yun nga yung, I think, ang punto doon. Blanco naman yung pirmahang BICAM, at yun nga sinasabi nila, sa enrolled bill, kumpleto naman. So wala naman problema dapat. But yun nga ang sinasabi mo, Kong Sid at Kong Bebot, BICAM yung basehan ng enrolled bill mo. Oh. Dapat kung blanco ang BICAM report,
blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Hindi pwedeng blanco-blanco tapos biglang nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. When you were House Speaker, Kong Bebot, this has never happened. Hindi. Mahirap yun kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yan. Dahil as a lawyer, alam natin na crime yun. May krimen na nangyari doon. Criminal act yan. Mahirap yan. Thank you, Congressman Bebot. I'd just like to get also the comments of our chairman from the Duterte Youth Party List. Sir, the party list Duterte Youth has been an advocate, no? I've voted for you guys. Strong advocate for good governance and transparency. With all this po na nangyayari dyan sa Congress, especially itong sa BICAM findings, no, expose. Ano po ang tingin nyo dito, sir? Your thoughts on this matter? Yes, sir. Unang-una, we're very honored na makasama ang ating dalawang veteran members of Congress kasi sila ay Speaker and Chairman ng Appropriations. Kumbaga, lahat ng technical aspect ng patungkol sa budget, kaya talaga nilang ma-detect yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Kasi madaming nakikinig sa ating mga Pilipino, milyon-milyon, talagang ang kasama po natin ngayon, talagang kaya nilang ma-detect kung ano yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Number 2, dun po sa side po ng Duterte Youth Party List, ang na-observe po namin, yung nag-communicate sa amin yung Appropriations Committee ng House. Ngayong January, sinabi sa amin na, Kong, sorry po, zero budget allocation po kayo ngayon 2025. So kami, siyempre, kami naman sa Duterte Youth Party List, busy lang kami pakikipag-debate, pakikipag-away dito sa mga makakaliwa sa Kongreso. Talagang tinututukan namin yan kasi ayaw namin yung ating mga kabataan ay ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at maging NPA. Tutok rin ang Duterte Youth Party List sa pagtulong sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno. Yun ang pinagkakabisihan namin. Tapos siyempre, para sabihan kami na kami ay zero budget allocation ngayon 2025, talagang kaya namin na-realize kung ano ba yung nangyayari doon sa BICAM na yon. Kasi ang ating mga kasama ngayon, alam na alam nila yan eh. Pero kami, nalaman lang namin kung ano yung BICAM talaga kasi nabiktima kami doon sa BICAM. Sinabihan kami na there was a BICAM amendment na zero budget allocation po kami ngayon 2025. So, sana po, yun ang nare-realize nung kumbaga in layman's term, natanggalan po kami ng allocation. And sa amin, sa Duterte Youth Party List, okay lang yon. Kasi ang pinaglalaban naman namin, kung anong pinaglalaban ng Pangulong Duterte sa kriminalidad, sa mga drogista, at sa NPA na terorista. Kaya suportahan po natin ang ating mga sinasabi ng ating mga House leaders dito dahil kung meron pong makakapansin ng mga irregularities ngayon, silang dalawa po yun. Naging House Speaker po natin, Congressman Bebot Alvarez, and House Appropriations Chairman, Kong Sid Ungab po. Thank you very much, sir. Balikan ko lang yung, I think it's very disheartening to know na I think you're one of the few party list there na talagang lumalaban sa yung illegal recruitment ng mga kabataan na sumali sa mga makakaliwang grupo. And now, isa kayo sa maging biktima or na zero ang budget. Sir, tanong ko lang, how will this affect now your programs and initiatives? Having no budget at all, how can the office function? Wala naman po. Tayo naman talaga sanay na talaga nakatutok sa pakikipag-away dito sa mga makakaliwang grupo. Alam nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, pag upo niya, ang NPA ay 89 guerrilla fronts. May batalyon pa, may mga balangay at pulutong. Sa Kongreso, 8 silang kongresista na makakaliwa. Nung midterm ni Pangulong Duterte, yung 8 naging 6 na lang. Nung paalis na si Pangulong Duterte, 2022, yung 8 na naging 6 ay naging 3 na lang. Tapos yung guerrilla fronts ng NPA, mula 89, naging 13 na lang. Naubos yung batalyon at mga balangay ng NPA. Napakalaking tulong nito para sa ating mga pulis at sundalo. Talagang nawala yung mga teroristang NPA, nadurog sila. Kaya nga po, ang kinakakaba ko, actually hindi yung pagkawala ng budget sa Duterte Youth Party List Kasi nakikita kong very active ngayon yung mga makakaliwang kongresista. Baka sa kanila pala napunta yung ibang malalaking budget. Nag-file pa sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. First time ko makita na nag-reunion yung mga 12 dating makakaliwang
kongresista and incumbent. So baka sila yung nabigyan ng malaking budget and alam nyo, hindi lang makapagsalita ang ating mga pulis at sundalo, merong epekto sa kanila yan. Pag malakas yung mga makakaliwang kongresista, malakas rin yung recruitment to replenish the ranks of the NPA. Sino bang pinapatay ng NPA? Ating mga pulis at sundalo. Kaya yun lang po ang aming concern mula sa Duterte Youth Party List na parang naubos ni Pangulong Duterte ang ating mga NPA terrorists. Talagang from 89 units, naging 13 na lang, ngayon pipito na lang. Baka ngayon pa lumakas uli. Kaysa maubos sila ngayon 2025, baka napupunduhan sila. So dapat po yan ang pagtulungan natin ngayong eleksyon na ito, talagang maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga iboboto ngayong midterm na ito. Thank you, Sir Ronald. No, I think the points you've raised, few of the effects na nga itong mga nangyayari, especially sa budget dyan natin sa national budget natin. Balikan ko lang Kong Sid and Kong Bebot itong sa petition na final natin sa Supreme Court, Kong Sid. I think the question right now of the ordinary Filipinos, napasa na doon sa Supreme Court, ano ang ina-expect natin sa part ng siguro sa Supreme Court na next step or even sa mga concerned agencies na maaaring ma-involve, the DOJ, the all other agencies na magiging apektado sa petition na to? Well, sa akin, no, ako ay naniniwala pa rin na yung sistema dito sa ating bansa ay gumagana. Lalong-lalo na yung meron tayong judiciary, gumagana siya. At hindi sabihin natin na kagaya ng ibang mga ahensya na natatakot. Takot dahil alam naman kung balikan ka nung administrasyon, mahirap din. Kaya nga dito, gusto ko rin magpasalamat kay Congressman Sid Ungab dahil ilan lang sa mga kongresista ngayon na tumatayo talaga. Dahil standing up is the most inconvenient position para tumayo ka laban sa administrasyon. Pero hindi naman po pwedeng, basta umupo na lang tayo kahit nakita na natin na talagang talamak yung katiwalian, garapalan talaga yung korupsyon. Lalong-lalo na sa House of Representatives. Matindi talaga. Thank you, Kong Bebot. Congressman Sid. Well, I am hoping that the Supreme Court will act on this as Congressman, former Speaker Bebot had said. We have very high trust in the judiciary. At saka wala na tayong pwedeng pupuntahan kasi napirmahan na yung budget eh. That's the only last recourse we could do to seek adjudication from the Supreme Court para mapag-aralan nila yung mga facts and figures na i-present natin. Congressman Sid, since we have a lawyer here also, Congressman Bebot, ito kasi ang tanong ngayon ng taong bayan, ano? Ito na nga na-file nga itong petition, pagka ba eventually ma-declare na null and void, maapektuhan po ba ang pagtakbo ng gobyerno? Palagay ko hindi kasi magkakaroon ng reenacted budget. Sa reenacted budget, siyempre ang priority doon yung MOOE, paano mag-operate yung gobyerno. So, ang mangyayari lang, Congressman, ibabawiin yung budget or ano? Pwedeng hindi i-release ng DBM. Okay. Ngayon, makakapag-antay naman yung mga infrastructure projects. Bale, ang budget kung yung MOOE. MOOE yung services papatuloy. sa taong bayan. Patuloy yan. Ayun, Congressman, and Sir Ronald, I think this is something na, you know, every concerned Filipino is really look forward to kung anong maging development ng petition na to. And I think this will also serve as an inspiration to other Filipinos na gaya nga ng sabi ni Congressman Bebot, who will also stand up and speak up about these irregularities that we've seen.
Kong, I think pasadahan lang natin some of the statements that were made by sa mga colleagues natin nyo dyan sa House of the Representatives, particularly on the budget and the BICAM. Inamin ni Representative Kimbo na may blankong items sa BICAM report, pero anya, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. But we do acknowledge po that there are blanks na doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Kong and Sir Ronald, no, the points dun sa statement ni Congressman Kimbo, kinonfirm niya naman na may blanco yung BICAM, and sabi niya, the technical staff were authorized by both houses to make the necessary corrections. And tukoy na ang budget sa blank items before lagdaan ng BICAM, at importante daw, kompleto at walang blanco ang enrolled bill. Pwede Your ako comment on mauna? that, Yes. Kong. Unang-una, magpapasalamat ako at gi-admit niya na totoong merong blank item sa BICAM committee report. Sinabi niya yon. While yung iba niyang kasama doon sa BICAM really denied, no? I can count on 4 na nagsabing walang 3 or 4 na walang blanco. But you heard it from her, sinabi niya may mga blanco. At sinabi niya na may predetermined amount. Okay, ang sagot ko yan, kung may determined amount, bakit hindi nyo sinulat sa blanco? Bakit blanco pa rin? At saka yung sinabi niya, technical staff are authorized to make the necessary corrections. Kung titingnan mo yung omnibus motion, and I think she signed that omnibus motion. Omnibus motion is very clear that the technical staff are allowed to make corrections in cases of grammatical, typographical, and printing errors. Yung pag-fill up nung blank item, that is not anymore grammatical or typographical. You are practically putting a substantial amount in what could have been 0 or blank. Kung blank yung BICAM report mo, tama yung sabi ni Speaker Bibot na pagdating mo sa enroll bill, blank din yan. Kasi you have to faithfully comply or copy with what is written there sa ratified version ng House. So, maganda ngayon at sinabi nila at sinang-ayunan yung sinabi na may blanco nga sa BICAM. Pero mali yung sinabi na ministerial corrections, that can never be because the technical staff are only authorized to make typographical, grammatical, and printing errors. Thank you, Congressman Sid. Congressman Alvarez, your comments.